Bumili ako ng malaking condominium na nagkakahalaga ng 5 milyong piso. Nang gawin ang mga papeles, nakita kong pangalan ng mga magulang ng asawa ko ang nakalagay. Lumingon ako sa kanya at nahihiyang sinabi niya, "Mahal, mag-swipe ka muna ng card." Malamig akong sumagot, "Sa tingin mo ba? Tanga ako? Ang pangalan ko ay Ana." At ang araw na iyon kung kailangan ko itong ilarawan sa isang salita, 2 salita lang ang masasabi ko, pagkagising. Hindi ang uri ng pagkagising na biglang nagigising ka sa kalagitnaan ng gabi, kundi ang pagkagising pagkatapos ng isang pangarap na 3 taon ang haba. Isang pangarap na akala ko ay kaligayahan, isang tahanan, isang lugar kung saan ko mapaglalagak ang buong buhay ko nang walang pag-aalala. Maganda ang panahon ng araw na iyon. Ang uri ng sikat ng araw sa Maynila sa umaga na hindi maanghang kundi malambot parang pantakip ng manipis na pulot sa kalsada na nagbibigay ng pakiramdam na lahat ay nasa tamang landas. Nasuotan ako ng simpleng puting damit ngunit maayos dahil sa isip ko ay mahalaga ang araw na iyon, ang araw na opisyal akong magtataglay ng sariling tirahan. Hindi utang, hindi installment, binili ng buo, 5 milyong piso. Para sa iba, ang halagang iyon ay katumbas ng buong buhay na pagtitipid, ngunit para sa akin, iyon ang resulta ng halos 10 taon ng trabaho walang tunay na pahinga. Bawat gabi na nagpuyat sa pagbabago ng mga disenyo, bawat beses na pinigilan ng kliyente ang presyo, bawat kontratang pinirmahan sa pagod. Hindi ko ipinagmamalaki ito, ngunit alam ko ng eksakto kung saan nanggaling ang bawat sentimo pawis ko iyon at nararapat akong magkaroon nito. Si Roberto, ang aking asawa, ay kasama ko ng araw na iyon. Mas maayos ang damit niya kaysa dati, pinainit ang buhok, niningning ang sapatos. Sa tabi ko, sinuman ang tumingin sa amin ay mag-iisip na ito ay isang mag-asawang papasok sa pinakamatiwasay na bahagi ng kanilang buhay. Pumasok kami sa Real Estate Transaction Center sa Makati. Palaging maingay doon, papasok at palabas ang mga tao, tunog ng mga usapan, tunog ng mga telepono, tunog ng mga papel na inihahagis ng isa-isa. Lahat ay sumasama-sama tulad ng isang palengke, ngunit isang palengke ng pera. Maraming beses ko nang natitingnan ang condominium unit na ito. Isang malaking unit na nasa sentro ng lungsod, mataas na palapag, may view ng ilog. Nagustuhan ko ito nang una kong pumasok. Hindi dahil sa karangyaan nito, kundi dahil nailarawan ko ang aking buhay doon. Isang umagang may sikat ng araw na sumasalampak sa sala, isang gabig nakaupo sa tabi ng bintana habang umiinom ng tsaa, at baka, kung magiging maayos ang lahat, isang batang tumatakbong paikot-ikot. Noon ay naisip ko na doon magsisimula ang isang tunay na pamilya. Hinawakan ni Roberto ang aking kamay at bumubulong, "Mahal, huwag kang mag-alala, aasikasuin ko na ang lahat ng papeles." Nagtiwala ako hindi dahil ako ay mangmang, kundi dahil siya ang aking asawa, ang taong pinili ko. Ang taong ibinabahagi ko ang lahat mula sa pera hanggang sa password ng telepono. Minsan, ang tiwala ay hindi kalakasan kundi kabusugan. Tinawag ng empleyado ang aming mga pangalan. "Ginoong Roberto at Ginang Ana, puwede na kayong pumunta dito para sa mga papeles." Tumayo ako, inayos ang damit, at sumunod. Hindi ko alam na mula sa sandaling iyon magbabago ang lahat. Ang empleyado ay nagbigay sa amin ng isang tumpok ng mga dokumento. Hindi ako masyadong nagbigay pansin kasi bago iyon, lahat ng mga draft na kontrata ay tiningnan ko na. Ang pangalan ng bumibili ay lagi na akong ako. Malinaw ang lahat, ngunit may isang pangungusap na tulad ng isang karayom na tumalab ng diretso sa aking tainga. Kumpirmahin lang po namin ang pangalan ng mga may-ari ay si Ginoong Eduardo at Ginang Corazon, tama po ba? Napatigil ako. Sa isip ko, malakas na lumitaw ang 2 pangalang iyon. Eduardo at Corazon, hindi iyon ang aking pangalan. Hindi rin ito pangalan ni Roberto. Ito ang mga pangalan ng mga magulang ng asawa ko. Lumingon ako kay Roberto. Ang sandaling iyon ay hindi ko kailanman malilimutan. Umiiwas ang kanyang mga mata. Nakalagay ang pawis sa noo niya. Nanginginig ng bahagya ang kamay niya
Nahawak ang mga dokumento kaunti lamang, ngunit sapat para mapansin ko. Yumuko siya at bumubulong, ang boses ay halos pabulong. Mahal, mag-swipe ka muna ng card, liliwanag ko mamaya. Tiningnan ko siya nang hindi kumukurap. Sa loob ng aking isipan, wala na ang ingay ng transaction center, isang napakalalim na katahimikang lamang ang natira. Mahinahon kong tinanong, ulitin mo ang sinabi mo. Si Roberto ay lumunok ng laway. Baka pwede ba nating pag-usapan ito sa bahay? Maraming tao dito. Umiling ako. Hindi, sabihin mo dito. Ngayon, hindi mataas ang boses ko, ngunit malamig ito. Ang empleyado sa tabi namin ay halatang nahihirapan, ngunit nagpanatili ng propesyonal na tono. Ginang Ana, kung walang problema, ay maaari na tayong magpatuloy sa pagbabayad. Hindi ako sumagot, ang mga mata ko ay nakadikit pa rin kay Roberto. Sabihin mo sa akin kung bakit nakalagay ang pangalan ng mga magulang mo sa titulo. Nagsimulang magbago ang kapaligiran. Ilang tao ang lumingon, ngunit hindi ako nagmalasakit. Ibinaba ni Roberto ang bibig, pagkatapos ay isinara muli ito. Nahihiya siya tulad ng isang batang nahuli sa paggawa ng mali. Ikaw ba ay, ano lang ba yan? Patuloy kong tinanong, salita-salita. Lumingon siya sa paligid at bumaba ang boses. Ang mga magulang ko ay matanda na, gusto nilang maramdamang ligtas sila. Natawa ako ng bahagya, isang napakagaan na tawa. Ligtas, paulit-ulit ko nang may pagkiling ng ulo. Ginagamit ang 5 milyong piso ko para bilhin ang kapayapaan ng isip ng mga magulang mo. Nagmamadali si Roberto. Hindi ganoon ang ibig sabihin, mananatili pa rin tayo doon, sarili pa rin natin iyon. Tumingin ako ng diretso sa kanya. Sarili nating tirahan? Ituturo ko ang papel. Ang nakalagay sa papel pangalan ng sino. Natahimik si Roberto. Nagpatuloy ako. Sa tingin mo, ano ba talaga ako para sa iyo? Walang sagot siya. Bahagyang inangat ko ang sulok ng labi. Sa tingin mo ba, tanga ako? Nag-freeze ang kapaligiran. Walang nagsalita, pati na ang aircon ay tila tumahimik. Hindi na ako kailangan pang makinig pa. Hindi na kailangan ng paliwanag. May mga bagay na ang isang sandali lang ay sapat na para maunawaan. Kinuha ko ang bag, lumingon, at lumabas. Sa likod ko, tinawag ni Roberto, Ana, pakinggan mo muna ako. Hindi ako lumingon. Bumukas ang salamin na pinto, at ang sikat ng araw sa labas ay napakailap na kailangan kong kumukunot ang mata. Lumabas ako, huminga ng malalim, at sa loob ko, wala ng galit, malamig na lamang. Isang taxi ang huminto sa harap ko. Binuksan ko ang pinto at umupo. Saan po, miss? Tinanong ng driver. Tumingin ako. Sa labas ang mga gusali ay dumaan tulad ng isang pelikula. Saan man, sabi ko. Pagod ang boses ko. Umikot ang sasakyan ng 1 beses, 2 beses, hanggang sa ang driver mismo ay lumingon at tanungin, Miss, ikot na tayo ng ikot, saan talaga kayo pupunta? Nagising ako at tumingin sa labas. Ihatid mo ako sa pinakamalapit na 5 bituin na hotel. Kailangan ko ng isang lugar na sapat ang tahimik para makapag-isip, makapag-unawa at marahil ay makatanggap. Ang telepono sa bag ko ay paulit-ulit na nangangatal. Ang pangalan ng aking asawa ay kumikislap sa screen. Tiningnan ko ito, pagkatapos ay pina-off. Ang mundo ay biglang naging tahimik. Isang katahimikan na nakakatakot, ngunit nakakapagpalinaw ng isip. Sandal ang ulo ko sa upuan, isinara ang mga mata. 3 taon ng kasal, bawat alaala, bawat hapunan, bawat pagkakataon na inaalagaan niya ako tuwing may sakit, bawat pangako, lahat ay lumipas. Ngunit sa pagkakataong ito, tiningnan ko ang lahat ng iyon gamit ang ibang mga matang hindi na nagtitiwala. At biglang napagtanto ko may mga bagay na hindi nagbabago, simula pa sa simula ay hindi totoo. Nahiga ako sa puting kama sa loob ng hotel room. Mataas ang kisame, kumikislap ang crystal chandelier, isang malamig na liwanag na habang tinitingnan mo ay lalong nararamdamang mag-isa ka. At nanatili akong nakahiga nang matagal, hindi natutulog, hindi umiyak, nakatitig lamang sa itaas na parang kung sapat ang haba ng pagtingin, babalik ng kusa ang lahat. Ngunit ang buhay ay hindi isang pelikula, walang rewind button, at higit sa lahat, walang mahiwagang solusyon. 3 taon kami ni Roberto,
3 taon hindi masyadong mahaba, ngunit sapat para maniwala kang naiintindihan mo na ang tao sa tabi mo. Sapat para isiping hindi ka na niya gagawan ng anumang bagay na magpapagising sa iyong mag-ingat. At gayon pa man sa huli, ang pinagkatiwalaan ko ng higit sa lahat ay ang naglagay sa akin sa sitwasyong ito. Kung hindi ko nakita ang pangalan sa kontrata ng araw na iyon, kung basta na lang ako pumirma at naglipat ng pera, malamang ay naging isang sunod-sunod na asawa na ako ngayon. Buwanan akong kumikita at ang kondominium na higit sa 5 milyong piso ay nakalagay sa pangalan ng mga magulang ng asawa ko at pananampalatayan ko sa sarili kong kaginhawahan na oo, bahay din naman natin iyon. Nang maisip ko iyon, napatawa ako isang tawa na tuyong-tuyo. Ang telepono ko ay naka-off buong hapon. Sa gabi ko lang ito binuksan muli at gaya ng inaasahan ko, dosenang mga missed call, sunod-sunod na mga mensahe, lahat mula kay Roberto, kasama rin ang ilang mensahe mula sa biyenan ko, si Ginang Corazon. Pamilyar ang tono, parehong nanunumbat at nagpapakunwaring biktima. Ana, ano ba yung ginawa mo? Hindi ba pwede pag-usapan? Pag nalaman ng mga tao ay tawanan na tayo. Maliit lang ang usapin ng titulo, alam ng mabuting manugang ang mag-isip para sa buong pamilya. Nabasa ko ito at binasa nang mabilis hindi sumagot. Pagkatapos ay napakinggan ko ang isang voice message mula sa kanya. Maririnig mo ang kanyang tunay na boses, wala na ang dating banayad. Ana, pakinggan mo ako kapag nag-asawa ka, ang pera mo ay pera na rin ng pamilya. Pinalaki ng mga magulang ni Roberto ang anak nila ng maraming taon, ngayon may magaling na asawa siya, hindi ba pwedeng kahit kaunti ay tumulong sa pamilya? Mahigpit kong hinawakan ang telepono. Bago kong narinig ko ang ganitong salita, baka nag-isip pa ako. Aba, ganyan na lang ang pag-iisip ng mga matatanda, okay lang. Ngunit ngayong gabi, ang bawat salita ay tumatama ng direkta sa aking utak. Hindi ito aksidente, ito ang tunay nilang pag-iisip mula noon hanggang ngayon. At marahil, ganoon din si Roberto. Hindi ako sumagot sa kahit sinong mensahe. Sa halip, tinawagan ko ang isang tao. Hoy, Joy, ako ito. Sa kabilang dulo ng linya, maririnig ang pamilyar at malinaw na boses. Ano na? Parang may mali ang boses mo. Si Joy, ang aking pinakamalapit na kaibigan, at siya rin ay abogada, ang tanging tao na lubos kong mapagkakatiwalaan. Sa pagkakataong ito, hindi ko itinago ang anumang bagay. Sinabi ko ang lahat ng nangyari sa transaction center, bawat detalye, mula sa pag-iwas ng mga mata ni Roberto hanggang sa pangungusap niyang mag-swipe ka muna. Sa kabilang dulo ng linya, ilang segundo ng katahimikan. Pagkatapos ay malalim na buntong hininga mula kay Joy. Ana, maswerte ka. Natigil ako. Maswerte? Oo, maswerte. Dahil hindi ka pa nakapaglipat ng pera. Kung nakapaglipat ka na, iba na ang kwento. Pwede nilang sabihin na voluntaryo mong ibinigay, napakahirap bawiin. Naramdaman kong lumamig ang aking likod. Ibig mong sabihin hindi ito biglang desisyon lang, planado ito? Isinara ko ang mga mata. Totoo, naisip ko na ito, ngunit kapag may iba pang nagsasabi nito, iba ang pakiramdam, mas malinaw at mas masakit. Nagpatuloy si Joy, matatag ang tono. Alalahanin mo mula ng paghanap ng unit hanggang sa pag-sign ng kontrata, may mga bahagi ba na hindi mo personally sinuri? Nanatili akong tahimik ng ilang segundo, pagkatapos ay biglang naalala ko. May isang araw ng official signing ng kontrata, kaya noon ay nagiging meeting kami ng foreign partner. Dinala ni Roberto ang mga papel at sinabi na naghihintay na ang developer na nagmamadali at nagpapabili sa akin na pumirma. Nag-scroll lamang ako ng ilang pahina at pumirma sa mga lugar na itinuturo niya. Binuksan ko ang mga mata, doon nangyari. Mabagal na sinabi ni Joy, pinalit nila ang pangalan sa final na kontrata. Walang sinabi ko. Sa aking isipan, nagsimulang magkasama ang mga piraso ng puzzle. Si Roberto ang kusang loob na nangako ng pag-aasikaso ng lahat ng papeles. Palagi siyang nagsasabi, abala ka naman, hayaan mo na akong hawakan iyon. Sinabi niyang gusto niyang magbigay ng sorpresa. Sorpresa nga talaga. Natawa ako. Narinig ito ni Joy at agad na nagsalita, Ana, huwag kang tumawa ng ganyan, nakakatatakot pakinggan.
Huminga ako ng malalim. Okay lang ba ako? Hindi okay, Ana. Ngunit ngayon ay hindi ito ang tamang oras para mawalan ng lakas. Kailangan mong gawin ngayon ang ilang bagay. Naging determinado ang tono ni Joy. Una, bukas ay pumunta ka sa registry office para kumpirmahin ang pangalan ng may-ari ng unit. Pangalawa, suriin ang bank account saan nanggaling ang down payment. May kahina-hinalang bagay ba? Pangatlo, ihanda ang iyong isipan. Para sa ano? Mahinahon kong tinanong. Para sa pinakamababa sa lahat ng posibilidad. Hindi ko na nagpatuloy ang pagtatanong. Pareho naming naiintindihan ang ibig sabihin. Ang kasal na ito ay baka hindi na maipagtanggol. Ibinaba ko ang telepono. Ang kwarto ay naging tahimik muli, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito katahimikan ng kawalan. Isang bagay na mas malinaw na, mas malamig, tulad ng pagkakaalam mo kung ano ang haharapin mo. Kinabukasan, napakaaga akong bumangon, hindi dahil sa insomnia, kundi dahil napakalinaw na ng aking isipan, kaya walang dahilan para manatili pang humiga. Nagbihis ng maayos, inangkop ang buhok, tumingin sa salamin ng ilang segundo, hindi para mag-ayos ng sarili, kundi para ipaalala sa sarili. Mula ngayon, lahat ng desisyon ay sa akin na. Wala na akong pag-asa sa iba. Wala na akong naghihintay na magbago ang iba. Eksaktong 9:00 ng umaga, naroroon na ako sa registry office. Maayos na ang bawat papel, bawat pahina ay may marka, walang kahina-hinalang bagay, walang lugar para samantalahin ng iba, hindi tulad ng nakaraan. Nang ibinigay sa akin ng empleyado ang verification printout, hindi nanginginig ang aking mga kamay. Hindi na rin ako ninerbiyos tulad ng naghanda na ako para sa resulta. At tama nga, malinaw na nakalagay ang pangalan ng may-ari ng unit. Eduardo at Corazon Torres. Walang aking pangalan, walang kahit isang detalye na may kaugnayan sa akin. Tiningnan ko ang papel ng ilang segundo, tapos tiklop-tiniklop, hindi galit, naubos na lang ang pag-asa. Pagalis, pumunta ako sa bangko, hiniling ko ang statement of account, isang down payment na nagkakahalaga ng 1,000,000 piso ang inilipat mula sa aming joint account ni na Roberto at ako. Ngunit ang bagay na nagpalalamig sa akin ay ilang araw bago iyon, isang eksaktong 1,000,000 piso ang inilipat mula sa aking personal na account patungo sa aming joint account. Hindi ko ito naalala na ginawa ko. Nanatili akong nakatayo sa harap ng teller, isang posibilidad lamang ang naiisip ko. Ginamit ni Roberto ang aking telepono, alam niya ang password, dati ay akala ko ito ay tanda ng tiwala. Ngayon ko lang naiintindihan, ito ay isang butas. Kinuha ko ang larawan ng lahat at ipinadala kay Joy. Napakabilis ng reply niya, Ana, mas malubha ito kaysa sa naisip ko. Ang kusang loob na paglipat ng iyong pera, ito ay maaaring maging constitutive ng appropriation ng ari-arian. Nilunok ko ang laway. Ibig mong sabihin ay reklamo sa pulisya? Tama. 2 salita lamang ang lumitaw. Matagal akong nanatiling tahimik. Reklamo sa pulisya. Ano ang kahulugan noon? Naiintindihan ko ng mabuti. Ibig sabihin ay isasangkot ko ang aking sariling asawa sa batas. Ang taong dati ay natutulog sa katabi ko. Ang taong dati ay tinawag akong mahal. Isinara ko ang mga mata ilang sandali, pagkatapos ay sumagot ako. Hayaan mo muna akong mag-isip. Hindi pinigilan ni Joy, ngunit sinabi niya, Ana, alalahanin mo ang pagiging malambot ngayon ay pinsala sa sarili mo. Ibinaba ko ang telepono. Nakatayo sa gitna ng maraming tao sa loob ng bangko, ngunit naramdaman ko ang kalungkutang pagiging nag-iisa. Sa katapusan, hindi ako nagpunta sa hotel. Bumalik ako sa tinitirahan ng dalawa namin, ang rental apartment na dati ko pa nang tinatawag na ating tahanan. Bukas ang pinto. Nakaupo si Roberto sa sofa, puno ng abo ng sigarilyo sa paligid, masamang amoy ng usok. Itinangga niya ang ulo nang makita ako. Pula ang mga mata, hindi maganda ang boses. Ana, nakabalik ka na. Tumayo siya at mabilis na lumakad papalayo sa akin. Lumakad ako ng isang hakbang pabalik. Huwag mo akong hawakan. Natigil siya, nakabitin ang kamay sa hangin. Ang mukha niya ay nagbago mula sa kasiyahan patungong sakit. Pakinggan mo ang paliwanag ko. Lumugar ako at naupo ng tapat sa kanya. Ibinaba ang bag. Sige, sabihin mo na.
pero isipin mo muna ng mabuti bago magsalita dahil ito ay maaaring maging huling pagkakataon. Nakatayo si Roberto ng ilang segundo bago umupo. Yumuko siya, magkasamang hawak ang mga kamay, puti na ang mga knuckle niya sa sipsip. Nagmali na ako. Wala akong sinabi. Hindi ko dapat itago sa iyo ngunit wala na talaga akong ibang pagpipilian. Tiningnan ko siya. Wala kang ibang pagpipilian, kaya ako ay niloko mo. Nagmamadaling umiling siya. Hindi nanloko ninanais ko lang. Ano? Tanong ko. Ang nangyari ay, nagbago ang kanyang mukha, pula na ang mga mata. Nagsalita siya, nanginginig ang boses. Ang nanay ko, nanatili akong tahimik. Isang bagay sa loob ko ay bahagyang gumalaw. Nagpatuloy si Roberto, mababa ang boses, nanginginig. Sinabi ng doktor na hindi kayang makayanan ng iyong nanay ang matinding stress. Nag-aalala lamang siyang magkaroon ng tirahan sa kanyang pangalan para maging panatag. Itinangga niya ang mukha at tumingin sa akin na may pagmamakaawa. Hindi ko nais na mahirapan ka kaya ginawa ko iyon. Matagal ko siyang pinagmasdan bago magtanong ng isang tanong. Kaya kusa mong kinuha ang aking pera. Napatigil siya. Kaya pinalit mo ang pangalan sa kontrata. Nagpatuloy ko. Walang sagot siya. Natawa ako. Sa pagkakataong ito, hindi na ito tuyong tawa-tawa, ito ng pag-unawa. Roberto, tinawag ko ang kanyang pangalan. Talagang akala mo ba na tanga ako? Paulit-ulit na umiling siya. Hindi mo akala na tanga. Ngunit ganoon ang ginawa mo. Nagpatuloy ako. Nagtitaya ka na hindi ko malalaman. Nanatiling tahimik siya. Nalunod ang silid sa katahimikan, ang malakas na tunog lang ng orasan sa dingding. Huwag na nating ituloy ito. Bigla siyang tumayo. Hindi ako pumapayag. Tiningnan ko siya. Wala kang karapatang hindi pumayag. Mahinahon ngunit determinado ang boses ko. Roberto, nang pinalitan mo ang lahat ng papeles, wala na tayong anumang natira. Nakatayo siya roon parang nawalan ng lahat ng lakas. At para sa unang pagkakataon pagkatapos ng napakatagal, nararamdaman ko ang sarili ko na ganap na malinaw. Nakatayo ako sa gitna ng kilalang silid, ngunit biglang naging kakaiba at hindi makikilala ang sofa na dati ay kinauupuan namin ni Roberto habang kumakain. Pagkatapos ng trabaho ay naroon pa rin. Ang maliit na mesa kung saan ko dating nilalagay ang laptop at nagtatrabaho hanggang hating gabi ay naroon pa rin. Lahat ay hindi nagbago, ang aking pakiramdam lang ang nagbago, tulad ng isang bagay na binanatan ng isang patong para malantad ang katotohanan sa ilalim na ayaw ko noong tingnan. Nakatayo pa rin si Roberto ng ilang hakbang sa akin, puno ng takot at pagtatangkang humawak pa. Ang ganitong uri ng tingin ng isang taong nararamdamang mawawala ang isang mahalagang bagay, ngunit hindi sapat ang tapang para harapin ang tunay na dahilan. At napagtanto ko na sa loob ng 3 taon, ganoon na siya ngunit hindi ko kailanman napansin. Ana, huwag ka ng ganyan. Masamang ang boses niya, wala na ang dating kalmadong anyo tulad ng isang taong malapit nang maubusan ng lakas. Matagal ko siyang pinagmasdan, bago dahan-dahang nagtanong, paano mo nais na maging ako? Hindi siya agad sumagot, nakatayo lang doon, magkasamang napiga ang dalawang kamay, para bang naghahanap ng sapat na salita para pigilan ako. Ngunit habang tahimik siya, lalong nagiging malinaw ang pagitan namin. Hindi lamang ilang hakbang, kundi ang agwat ng nasirang tiwala. Lumingon ako sa kwarto, binuksan ang aparador, inilabas ang maleta, ang bawat galaw ko ay hindi mabilis at hindi mabagal, isa-isa. Tinitiklop ang damit, kinukuha ang mga papeles, isinasaayos ang mga kailangan, parang matagal nang nakaimbak sa isipan ko ang lahat, ngayon ko lang tunay na isinasagawa. Sumunod si Roberto, nagmamadali ang boses. Ano ang ginagawa mo? Lilipat ako. Hindi ko siya tiningnan. Maigsi at malinaw ang sagot. Natigil siya. Hindi ito ang ating tahanan. Tinanggal ko ang kamay at lumingon sa kanya. Ating tahanan. Inulit ko ang mga salita na may pagtatanong, hindi mataas ang boses, ngunit sapat para naiwan siya sa katahimikan. O tahanan mo? Nagbukas siya ng bibig, ngunit walang lumabas na salita. Nagpatuloy akong mag-ayos ng damit. Ana, alam kong nagmali ako, ngunit bigyan mo ba ako ng pagkakataon?
Kausapin ko ang mga magulang ko, sasabihin ko sa kanila na ibalik ang pangalan. Tinanggal ko ang mga kamay, lumingon ng diretso sa kanya. Sigurado ka ba? Paulit-ulit siyang tumango. Sigurado magagawa ko yon. Lumakad ako ng medyo mas malapit sa kanya, sapat para makita ang bawat ekspresyon sa mukha niya. Pagkatapos ay mabagal na nagtanong ng isang tanong. O manloloko ka naman ulit? Ang tanong na iyon ang nagpahinto sa kanya, ang mga mata ay napaliko-liko at sa maikling sandaling iyon lamang may sagot na ako hindi na kailangan pa niyang sabihin. Dahil ang pag-aalangan ng isang segundo ay sapat na para maunawaan. Lumiko ako. Huli na, Roberto. Hinawakan niya ang aking kamay mas mahigpit kaysa karaniwan, parang natakot na mawala ako. Hindi pa huli, kung mananatili ka lang, aayusin ko ang lahat. Pangako ko. Hinawi ko ang kamay. Ilang beses ka nang nangako. Mabigat na bumaba ang kapaligiran. Tiningnan ko siya, wala nang galit sa tingin ko. Pagkabigo na lamang. Nangako kang sama-sama tayong magtatayo ng pamilya, ngunit sa katapusan ay kasama mo ang pamilya mo na nagplanong gagamitin ako. Yumuko siya. Hinila ko ang zipper ng maleta, ang tunog ay umingay na malinaw sa tahimik na silid, tulad ng isang huling tanda. Sa sandaling iyon, tumunog ang doorbell. Natigilan si Roberto at mabilis na lumabas, na halos tumakbo para buksan ang pinto, parang naghihintay ng isang kababalaghan na magliligtas sa kanya. Bumukas ang pinto, ang kanyang mga magulang ay nakatayo sa labas, si Ginoong Eduardo at Ginang Corazon. Nakatayo ako sa loob ng kwarto, ngunit malinaw kong nakita ang mga mata ni Ginang Corazon ay namumula na parang matagal nang umiyak. Si Ginoong Eduardo naman ay nagpapanatili ng seryosong mukha, tuwid ang likod, mabagal ngunit puno ng presyur ang hakbang. Ana, nakabalik ka na. Nagsalita si Ginang Corazon habang papasok at sinusubukang hawakan ang aking kamay, ngunit lumayo ako ng isang hakbang. Hindi ako anak ninyo. Ang pangungusap na iyon ang nagpatigil sa kanya, nakabitin ang kamay sa hangin. Isang iglap na pagkalito sa mukha niya bago mabilis na maging air ng pagtangis. Bakit ka nagsalita ng ganyan? Inalalahan ka ng nanay mo buong gabi. Tiningnan ko siya ng kalmado. Inaalala? O gusto lamang na bumalik ako para bayaran ang utang? Para bang nahigpitan ang hangin sa silid. Nahihiya si Roberto sa tabi. Nay, huwag na. Ngunit hindi tumigil si Ginang Corazon. Labis-labis ka na. Maliit na bagay lang ang usapin ng titulo, bakit mo ginagawang malaki? Pag nalaman ng mga tao, ay tawanan tayo. Natawa akong bahagya. Tawanan sino? Napatigil siya. Lumabas ako sa sala at nakatayo ng tapat sa tatlo nila. Ako o ang pamilya ninyo. Nagsalita na si Ginoong Eduardo, malalim ang boses at may autoridad. Ana, kausapin mo ang matatanda ng may limitasyon. Tiningnan ko siya. Pag ang matatanda ay gumawa ng ganito, may limitasyon ba yon? Nanatiling tahimik siya. Nagpatuloy ako, mahinahon ang boses, walang taas, ngunit ang bawat salita ay tila pako. Gamitin ang aking pera para maitayo ang titulo ng bahay sa inyo. At pilitin akong bayaran, yun ba ang limitasyon ng mga matatanda? Pumasok agad si Ginang Corazon, mas mataas ang boses. Pera mo? Kapag nag-asawa ka na, ang pera mo ay pera na rin ng pamilya na ito. Pinalaki ng mga magulang si Roberto ng maraming taon, ngayon may magaling na asawa siya, hindi ba normal na tumulong sa pamilya? Tiningnan ko siya. Sa pagkakataong ito, hindi na ako natawa. Tinanong ko lang, tumulong o kinuha? Si Ginang Corazon ay nagalit. Bakit ka nagsasalita ng ganyan? Iisa tayong pamilya. Umiling ako. Mula ngayon, hindi na. Nagmamadali si Roberto. Ana, huwag kang magsalita ng ganyan. Itinaas ko ang kamay bilang senyas na tigilan niya. Hayaan mo akong magsalita. Lumingon ako kay Ginoong Eduardo. Sabihin mo ng diretso ang unit na iyon, ano ang plano ninyo doon? Tumingin sa akin si Ginoong Eduardo nang matagal. Ang mga mata ay may isang bahagyang malamig na ningning bago magsalita ng dahan-dahan. Hindi mo na kailangang malaman iyon. Natawa akong maikli. Hindi ko kailangang malaman. Isang hakbang pa akong naglapit. Ang aking pera at hindi ko kailangang malaman. Walang sagot siya. Ngunit ang katahimikang iyon ay nagsasalita ng marami. Lumingon ako kay Roberto. Alam mo ba, umiwas ang tingin ni Roberto sa akin. Nalunod ang buong silid sa katahimikan.
Pagkatapos ay biglang may nasambit si Ginang Corazon, kung hindi lang dahil sa natigil siya. Lumingon si Ginoong Eduardo, matulis tulad ng kutsilyo ang tingin. Tumahimik na, ngunit huli na. Nakatitig akong mabuti sa kanya, dahil sa tahimik siya. Isang hakbang pa ang ginawa ko papalayo. Sabihin mo na, walang sinumang nagsalita. Ngunit ang kalahating pangungusap na sinubok na lunukin iyon ang nagpaintindi sa akin ng isang bagay. Hindi lang simpleng pagkamakasarili ang dahilan ng bagay na ito. May isa pang dahilan, isang dahilang sapat na kalaking para ipanganib nila ang lahat. Hindi na ako nagpatuloy ng pagtatanong. Bumalik ako sa kwarto at hinila ang maleta palabas. Sumunod si Roberto. Ana, huwag kang umalis, maaari pa tayong mag-usap. Tumigil ako. Lumingon sa kanya. Gusto mo ba talagang mag-usap? Natigil siya. Tumingin ako nang malalim sa kanyang mga mata ang mukha na dati ay pamilyar, ngayon ay mukhang kakaiba. Ang hindi malinaw na tingin na iyon ng isang taong alam na niyang mawawala ang isang mahalagang bagay, ngunit natatakot pa ring harapin ang tunay na dahilan. Sa lahat ng oras na nag-usap tayo, gusto mo bang mag-usap ngayon o gusto mo lang na manatili ako para bayaran ang lahat ng kailangan? Walang sagot siya, naintindihan ko na. Kinuha ko ang maleta at lumabas ng direkta. Si Ginang Corazon ay nakatayo roon na tinitingnan ako, ang mga mata ay puno ng galit at pag-aalala. Si Ginoong Eduardo ay tahimik pa rin, ngunit wala na ang dating katahimikan, hindi na ito kalmado. Si Roberto ay nakatayo sa likod, hindi nangahas na sumunod. Lumabas ako. Bumukas ang pinto at nagsara, napakagaan ang tunog, ngunit napakadeterminado. Hindi ako lumingon. Ngayon ay alam ko na hindi lang ito pag-alis mula sa isang apartment. Ito ay pag-alis mula sa isang kasal. At simula sa sandaling iyon, may isang tanong na paulit-ulit na umiikot sa aking isipan, hindi maalis-alis. Ano ang itinatago nila? At gaano ito kahalaga para ipagpanganib ang lahat, pati na ako? Hinila ko ang maleta palabas ng gusali, bumaba sa mga hakbang nang hindi lumingon. Hindi dahil sa sapat na lakas ko para hindi na mabalisa, kundi dahil alam ko, kung lumingon lamang ako ng isang beses, kung makita ko pa ang mga mata ni Roberto o marinig pa ang isang paliwanag, maaaring bumalik pa rin ako sa pagiging malambot. At sa pagkakataong ito, hindi ko papayagan ang sarili kong gawin iyon. Dahil may mga pagkakamaling kung inulit ay hindi na pagkakamali kundi kusang loob na. Unti-unting lumipad ang hapon, naging malambot na ang araw, abala pa rin ang daan, nagmamadali pa rin ang mga tao na tila walang anumang naganap. Para sa akin lamang naramdaman na mabagal ang lahat, ang bawat hakbang ay parang mas mabigat, ngunit lalong naging malinaw ang isipan, tulad ng pagkatapos ng isang malaking pagkabigla, ang tao ay hindi na nagiging malabo ang tingin, kundi nagsisimulang tumingin sa lahat ng napaka-praktikal. Bumalik ako sa hotel, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi para magtago, para magsimulang mag-isip ng sistematiko. Dahil alam ko na kung titigil lang ako sa pag-alis, hindi pa tapos ang kwentong ito, at hindi ako ang uri ng taong tiisin ang kalabuan. Umupo ako sa mesa, binuksan ang laptop, inilabas ang lahat ng mga papel at mga larawan ng bank statement na nasa harap ko isa-isa, tulad ng paggawa sa isang proyekto. At ang proyektong ito ay ang aking sariling buhay. Tinawagan ko si Joy. Libre ka ba ngayon? Agad ang sagot sa kabilang dulo ng linya. Palagi, kapag kailangan mo. Sinabi ko ang lahat ng nangyari noong gabi, ang pagdating ng mga magulang ni Roberto, ang saloobin nila, pati na ang kalahating pangungusap ni Ginang Corazon na sinubukan niyang lunukin, kung hindi lang dahil sa ilang segundo ang katahimikan ni Joy. Ano sa tingin mo ang nararamdaman mo? Tumingin ako sa labas ng bintana, nagsisimula nang mag-ilaw ang lungsod. Oo, may itinatago sila, at mas mahalaga iyon kaysa pera. Malalim na buntong hininga ni Joy. Tama ang hinala mo. Ang isang tao ay maaaring maging masakimot, ngunit hindi magtitimpi hanggang ganitong layo kung ang layunin ay isang unit lang. Tumango ako kahit hindi niya nakikita. Tulungan mo ako sa isang bagay. Sabihin mo lang, gusto kong malaman ang tunay na kalagayan ng pananalapi ng pamilya ni Roberto. Sa kabilang dulo ng linya,
Isang maikling katahimikan bago mabagal na nagtanong si Joy, sa tingin mo ba ay may malaking problema sila? Hindi na ako nagdududa. Sigurado na ako. Hindi na nagpatuloy si Joy sa pagtatanong, sinabi na lamang niya. Susuriin ko, ngunit dapat ka ring hanapin ng impormasyon sa iyong sarili. May mga bagay na hindi malalaman ng isang panlabas. Naiintindihan ko iyon. At agad ay may pangalan ang lumabas sa isip ko, si Ginoong Eduardo, ang aking biyenan. Isang taong palaging ipinagmamalaki ang kanyang nakaraan. Dati siyang manager sa isang malaking pabrika, palagi siyang nagsasalita ng mga koneksyon, mga kilala, mga dating nagawa. Ang ganitong uri ng tao ay karaniwang nag-iiwan ng mga bakas. Kinabukasan, hindi ako pumunta sa opisina, nagpunta ako ng direkta sa isang maliit na kainan kung saan kita-kita kami ng isang tao. Si Mang Teban, isang dating katrabaho ni Ginoong Eduardo. Hindi ko sinabi ang tunay na kakilanlan ko, sinabi ko lamang na kaibigan ni Roberto at gustong magtanong ng ilang bagay. Hindi siya nagduda dahil ang mga matatandang tulad niya ay karaniwang mahilig magkwento ng nakaraan. Ikaw ba ay kaibigan ng batang si Roberto? Nandoon na pala siya sa lungsod ngayon, ano? Tumango ako at bahagyang ngumiti. Oo po, Tito, nagtatrabaho kami sa iisang lugar. Sinimsim ni Mang Teban ang tsaa at umiling. Bata noon, mabait talaga, palalo ng tatay niya sa kanya. Sino ang makakaalam? Natigil siya. Yumuko ako ng bahagya. Sino ang makakaalam ng ano, Tito? Tumingin siya sa akin na parang nag-iisip, pagkatapos ay nagsalita ng may pag-aalangan. Huwag na lang masyadong hawakan ang usapan ng ibang tao. Mahinahon kong nagsalita ng dahan-dahan. Nagtanong ako, dahil ang pamilya nila ay mukhang may pinagdaraanan, ngayon gusto ko lang malaman kung pwede pa akong makatulong. Gumana ang mga salitang iyon. Buntong hininga si Mang Teban. Tama, may pinagdaraanan nga, hindi lang maliit ang problema. Nagpanatili akong kalmado. Ano po ang nangyari, Tito? Inibayod ni Mang Teban, mali ang puhunan ng tatay niya. Nakinig ako, nang hindi nagulat, patuloy na nagtanong. Gaano kamali, Tito? Yumukod si Mang Teban, nagpayo sa kanya ng mali, namuhunan sa mga mapanganib na proyekto, akala niya mabibilis ang kita. Lumabas na hindi iyon ganoon, nawala ang lahat, hindi lang nawala, may utang pa. Tahimik ako. Nagpatuloy si Mang Teban. Malaki ang halaga, ilang daang libo, tumaas pa ng tumaas, nangutang sa labas rin, ngayon ay hinahanap na ng mga nagpautang. Dahan-dahang nanginig ang aking kamay, nagpapanatili ng kalmado. Hindi ba nalaman ng pamilya? Mapait na natawa si Mang Teban. Nalaman, ngunit huli na. Ang mga taong tulad ng tatay niya ay may mataas na pride, hindi madaling aminin ang pagkabigo, patuloy na nagpapanggap ng matibay. Nagsimulang magkasama ang mga piraso sa aking isipan, ngunit may kulang pa. Mayroon pa bang iba, Tito? Tumingin sa akin si Mang Teban, mas seryoso kaysa dati. May isa pa, ngunit hindi ako sigurado. Sabihin na po. Bumaba ang boses niya. Ang bunso nilang anak na babae may sakit daw ng malubha. Napatigil ako. Ano pong sakit? Umiling si Mang Teban, hindi malinaw. Narinig ko lang na kailangan ng matagal na lunas, napakamahal, kaya lalo siguro nagulumihanan ang tatay niya. Dahan-dahan ang pintig ng puso ko. Lahat ay nagsimulang maging malinaw, utang, sakit, presyur at pagkatapos ako isang pinagkukunan ng pera, isang solusyon. Naupo akong doon, nakikinig sa iilang karagdagang detalye na sinabi ni Mang Teban, ngunit ang isipan ko ay malayo na. Ang bawat detalye ng mga nakaraang araw, ang bawat salita, ang bawat tingin, lahat ay bumabalik ngayon. Hindi na magkalayo ang mga piraso, nagkasama-sama na ito sa isang kumpletong larawan. Hindi lang nila gusto ang isang unit, kailangan nila ng pera, maraming pera, at ang unit ay isang instrumento lamang. Umalis ako ng tanghali na mataas na ang araw, ngunit mas malamig ang loob ko. Hindi na ako galit tulad ng dati, na iintindihan ko na. Ngunit ang pag-unawa ay hindi katumbas ng pagtanggap. Umupo ako sa loob ng sasakyan at tinanong ang sarili ng isang simpleng tanong. Kung hindi ko nalaman ang lahat ng ito, ano ang mangyayari? Malinaw ang sagot, ilalipat ko ang pera. Ang unit ay mailalagay sa pangalan ng mga magulang ni Roberto. Pagkatapos ay gagamitin nila ito bilang kolateral, kumuha ng pautang, bayarin ang utang, lunasan ang sakit,
at ako magiging bahagi ng plano nila. Hindi ko matatanong, hindi ko malalaman, tatanggapin ko lang. Bahagyang natawa ako, isang tawa na hindi na mapait. Maliwanag na ito. Tumunog ang telepono, pangalan ni Roberto. Tiningnan ko ito ng ilang segundo bago sagutin. Nasaan ka? Pagod ang boses niya. Wala akong karapatan sa iyo sa pagtanong. Nanatiling tahimik siya ng ilang segundo. Pagkatapos ay mabagal na nagsalita, kailangan ko kang makita. Tumingin ako sa labas ng bintana. Para sabihin ng ano, hindi siya agad sumagot. Pagkatapos, para sabihin ang totoo, bahagyang kumurot ang noo ko. Alam mo na, malalim na buntong hininga si Roberto. Alam ko na malalaman mo ang lahat. Matagal akong nanatiling tahimik. Pagkatapos ay nagsalita ako. Hintayin mo ako. Ibababa ko ang tawag. Sa loob ko ngayon wala na ang kaguluhan, napakaliniw. Tulad ng isang taong nakita na ang lahat ng karta ng kalaban at naghihintay na lang silang magsalita, bumaba ako mula sa sasakyan at mahinahon ang bawat hakbang. Dahil alam ko na sa pagkakataong ito, wala na akong patungo sa lugar ng inaakala ng iba. Ako na ang may hawak ng pagpili. Pumasok ako sa opisina. Ang salamin na pinto ay nagpapakita ng aking larawan, isang babae. Si Ana pa rin noong kahapon, ngunit ang tingin ay nagbago. Hindi na ito malambot, hindi na ito nag-aalangan. Malinaw at matalas, tulad ng isang taong nakakita na ng kabuuan ng isang bagay at hindi na madaling maalog. At alam ko na ang susunod na usapan ay hindi katulad ng anumang nakaraan. Si Roberto ay nakatayo sa dulo ng koridor malapit sa pintuan, kulubot ang polo, gulong-gulo ang buhok, namumutla ang mukha. Sa isang gabi lamang ay parang tumatanda siya ng ilang taon. Ngunit hindi ko naramdaman ang awa, hindi dahil malupit ako, kundi dahil naiintindihan ko na ang hinahawakan niya ngayon ay bunga ng kanyang sariling pagpili. Nakita niya ako. Mabilis siyang lumapit. Ana, mahinahon ang boses niya para hindi ako mabigyan ng pagkayamot. Hindi ko agad tinahimik ang paglakad, diretso akong lumabas sa coffee shop sa tapat. Tahimik siyang sumunod, walang karagdagang salita, tulad ng naghihintay ng pahintulot. Umupo kami. Isang matagal na katahimikan. Hindi ako nagmamadali. Hindi rin siya mangahas na magsimula. Sa katapusan, tumingin ako ng diretso sa kanya at mabagal na nagsalita. Sabihin mo na. Yumuko si Roberto, magkasamang hawak ang mga kamay, maputing mga knuckle sa pagsisikip, pagkatapos ay malalim na huminga tulad ng nagtitipon ng lakas. Hindi ko na gustong itago sa iyo ang anumang bagay. Walang reaksyon ako. Ang usapin ng unit, hindi lang iyon, dahil gusto ng nanay ko na magkaroon ng pangalan sa titulo. Bahagyang tumango ako. Alam ko, itinangga niya ang ulo, puno ng pagod ang mga mata. Alam mo na, tiningnan ko siya. At alam ko rin na may sakit ang kapatid mo. Sa pagkakataong ito, hindi na kaya niyang itago pa ang anumang bagay. Ang mga mata niya ay ganap na bumagsak, tulad ng isang taong inilantad na ang lahat ng karta. Mahina siyang natawa. Akala ko kaya ko pang itago ng mas matagal. Walang sinabi ako. Nagpatuloy siya, mahinahon ang boses, wala nang paligoy-ligoy. Ang tatay ko ay maling nag-invest na wala ang lahat ng pera niya. May utang pa. Kabuuan ay mahigit 3 milyong piso. Kahit na ihanda ko ang sarili, napatigil pa rin ako ng isang segundo sa numero na iyon. Nagpatuloy siyang tumingin pababa sa mesa. Puro nagpupunta ang mga nagpautang sa bahay, natakot ang nanay ko na hindi na makatulog. Nanatiling tahimik ako. Ang kapatid ko naman, nalaman niya ang tungkol sa sakit niya. 6 na buwan na ang nakalipas. Namumugto ang boses niya. Leukemia, sinabi ng doktor na kailangan ng matagal na lunas, napakamahal. Kung gustong tuluyang gumaling, kailangan pa ng bone marrow transplant. Tiningnan ko siya, at sa isang sandali, hindi ko na siya nakita bilang lalaking nanloko sa akin. Nakita ko siya bilang isang anak na naatim sa gilid ng pader. Ngunit ang pakiramdam na iyon ay lumipas ng mabilis. Kaya ninyo ako pinili, sinabi ko. Yumuko siya. Hindi ko gusto ang ganoon. Pinigilan ko siya. Ngunit ginawa mo pa rin. Walang sagot siya. Ilang segundo ang katahimikan. Pagkatapos ay nagtanong ako ng isang tanong. Ano ang plano nila sa unit? Nag-alinlangan siya. Tumingin ako ng direkta sa kanyang mga mata. Sabihin ang totoo.
Isinara niya ang mga mata ng isang segundo bago sabihin, gagamitin bilang collateral. Hindi ako nagulat. Pagkatapos ay tumango. Kuha ng pautang, babayaran ang utang at gagamutin ang kapatid mo. Sandal ako sa upuan, tumingin sa labas ng salaming bintana, normal pa rin ang daan. Walang nakakaalam ng kwentong ito. Isang kwentong kung marinig ng iba, maaari nilang sabihin na sila rin ay kawawa, ngunit ang pagiging kawawa ay hindi katumbas ng pagiging tama. Lumingon ako. Magkano ang gusto nilang kuhanin? Mababa ang sagot. Mga 2 milyon. Bahagyang natawa ako. Isang unit na nagkakahalaga ng 5 milyon kolateral para sa 2 milyon. Ang natitira ay nananatili sa pangalan ng mga magulang mo, tama ba? Walang sagot siya. Ngunit ang katahimikang iyon ang pinakamalinaw na sagot. Tumango ako. Naiintindihan ko na. Tiningnan ko siya. At ako, itinangga niya ang ulo, puno ng pag-asa ang mga mata. Sa tingin ko, kapag naayos na ang lahat, dahan-dahan ko ipapaliwanag sa iyo. Tapos, natawa ako. Nang malakas, hindi na mahinahon. Pagkatapos ay maiintindihan ko, makakaunawa ako, magpapatuloy bilang iyong asawa, tama ba? Walang sagot siya, ngunit ang mukha niya ay ganoon nga ang ibig sabihin. Umiling ako. Roberto, anong uri ba ng tao sa tingin mo ako? Nagmamadali siya. Hindi ako nagsabing tanga, naisip ko lang na dahil mahal mo ako, ikaw ay magsakripisyo. Sabi ko para sa kanya. Nanatiling tahimik siya. Malalim na hininga. Mali ka. Tumingin ako ng diretso sa kanya. Maaari akong tumulong, ngunit hindi sa paraan ng gusto ng pamilya ninyo. Bigla siyang nagliwanag ang mga mata. Gusto mo pang tumulong? Tumango ako. Oo, halos tumayo siya. Ana, alam ko na hindi mo pababayaan. Itinaas ko ang kamay para pigilan siya, ngunit may kondisyon. Natigil siya. Anong kondisyon? Tiningnan ko siya ng salita-salita. Malinaw. Una, maghiwalay tayo. Para siyang tampalok ang natanggap. Hindi ako pumapayag. Hindi ko siya pinayagang makumpleto ang pangungusap. Wala kang karapatang pumili. Mahinahon pa rin ang boses ko. Ito ay hindi para pag-usapan. Nahigpit ang mga kamay niya. Kung ganoon, para saan ka tumulong? Kung hindi tayo magpapatuloy, tiningnan ko siya. Para hindi ako magsisi na nakakita ako ngunit hindi tumulong. Natigil siya. Ngunit ang pagtutulungan ay hindi katumbas ng pagtatali ng sarili ko doon. Matagal na nanatiling tahimik siya bago mababa na tanungin. Pangalawang kondisyon, agad akong sumagot. Lahat ng pera na ibibigay ko ay utang. Mabilis siyang tumango. Pumapayag ako. Kolateral? Natigil siya. Ang bahay ng mga magulang mo. Namutla siya, ngunit alam ko na hindi pa nabibili ang bahay na iyon. Huwag kang magsinungaling. Yumuko siya. Pumili ka o tanggapin ang kondisyon o ayusin ninyo ito sa inyong sarili. Naupo siyang tahimik, nanginginig ng bahagya ang mga kamay. Hindi ko siya pinigilan dahil alam ko na wala siyang ibang mapagpipilian. Pagkaraan ng ilang sandali, tumango siya. Pumapayag ako. Tumango ako. Isang huling kondisyon. Tumingin siya sa akin. Ano iyon? Tiningnan ko ng diretso ang kanyang mga mata. Lahat ng gastusin ay magiging transparent. Kailangan ko ng mga papeles, resibo, at kumpirmasyon ng lahat ng bagay. Tumango siya. Sige, tumayo ako. Kaya mag-ihanda ka na. Nagmamadali siyang nagtanong. Mag-ihanda ng ano? Mga papeles, sinabi ko, at ihanda ang pag-sign ng annulment papers. Naupo siya roon, parang inubos ang lahat ng lakas niya. At ako lumilingon. Hindi na tumingin. Sa pagkakataong ito, wala na akong sakit. Nakikita ko lang ng malinaw-malinaw na may mga taong minamahal mo, ngunit hindi mo maaaring samahan. At may mga bagay na ginagawa mo hindi dahil sa damdamin, kundi dahil sa prinsipyo. Lumabas ako sa coffee shop, lumakad sa ilalim ng mataas na araw. Maliwanag, ngunit hindi ko pinisado ang mata sa pagkakataong ito. Hayaan ko ang liwanag. Dahil alam ko na kung mas malinaw ang nakikita, mas madaling magdesisyon. At kung hayaan mo ang lahat na maging malabo, mas matagal kang mananatili sa isang ikutan na walang labasan. Hindi ko agad bumalik sa opisina, naupo sa loob ng sasakyan, isinara ang pinto, pina-off ang makina,
para maging ganap ang katahimikan. Dahil pagkatapos ng lahat ng sinabi ni Joy ang kapatid ni Roberto sa aking isipan, hindi na ito magkakalayong mga piraso, nagsimula ng bumuo ng isang kumpletong larawan. Isang larawan na kung titingnan sa labas, maaaring sabihin ng tao, isang pamilya lang na may hirap, ngunit kung titingnan ng mas malalim may ibang kamay sa likod, isang kamay na hindi direktang lumalabas, ngunit nagkokontrol ng maraming bagay. Kinuha ko ang telepono at tinawagan si Joy ang aking abogada. Libre ka ba? Tulad ng dati, malinaw at maagap ang boses niya. Sabihin mo na. Sinabi ko ang lahat ng ibinunyag ni Joy ng kapatid ni Roberto, bawat detalye, walang dagdag, walang bawas, at nang sabihin ko ang bahagi na may isang taong nangako na magpapautang pa kung ang unit ay nasa pangalan ng mga magulang ni Roberto, ganap na tumahimik sa kabilang dulo ng linya. Hindi dahil sa pagkabigla, kundi dahil sa pag-unawa. Ano sa tingin mo? Tinanong ni Joy. Nakatingin ako ng tuwid sa harapan, hindi lang utang, isang iba pang plano. Agad ang sagot ni Joy. Tama. Kung utang lang, hindi kailangan ng ganitong kondisyon. Bahagyang tumango ako kahit hindi niya nakikita. Gusto niya kontrolin ang ari-arian, maikling katahimikan. Pagkatapos ay mabagal na nagsalita si Joy. Posible rin na gustong gamitin ang unit para sa iba pang transaksyon o mas malala para ilipat ang titulo. Dahan-dahan kong mahigpitan ang kamay, iyon din ang iniisip ko. Ana, kailangan mong maging labis na maingat. Mula ngayon, lahat ng transaksyon ay dapat transparent. Huwag nang maniwala sa kahit anong verbal na pangako. Bahagyang natawa ako, natuto na ako sa leksyong iyon. Ibinaba ko ang tawag. Sa isipan ko ngayon, wala nang tanong kung tumulong ba o hindi, kundi kung paano tumulong para hindi mahigop sa gitna. Hapon na nang tumawag si Roberto. Sa pagkakataong ito, agad ko itong sinagot. Nasaan ka? Pagod ang boses niya. Sa bahay. Sinabi ko, pumunta ka. Hindi siya nagpatanong pa, sinabi lamang na, pupunta na. Mga kalahating oras ang nakalipas, kumatok si Roberto sa pintuan ko dahan-dahan, maingat tulad ng ayaw niyang abalahin ako. Binuksan ko ang pinto. Nakatayo siya roon, tumingin sa akin ng ilang segundo, ang mga mata niya ay may kaibang bagay ngayon. Hindi na lang pagmamakaawa, may kababalaghan na rin. Pumasok ka. Pumasok siya, naupo sa upuan, magkasamang inilagay ang mga kamay sa hita tulad ng isang estudyanteng naghihintay na tawagan ng pangalan. Hindi ko ginawang maikli ang pag-uusap. Kilala mo ba ang taong iyon? Natigil siya. Sinong tao? Tumingin ako ng tuwid. Ang nangako ng karagdagang pautang. Nanatiling tahimik siya. Hindi dahil hindi naiintindihan, kundi ayaw sumagot. Nagpatuloy ako. Huwag sabihing hindi mo alam. Malalim na buntong hininga niya bago yumuko. Alam ko. Tumango ako. Sabihin mo. Hindi siya tumingin pataas, sinabi lamang ng napakababa. Tito ko. Natigil ako ng isang segundo. Anong tito? Kapatid ng tatay ko. Nagpatuloy akong hindi nagsalita, hinintay ko siyang magpatuloy. Dati silang magkasamang nagnenegosyo ng tatay niya, pagkatapos ay naghiwalay. May panahon na napakamapalad, ngunit ilang taon na ang nakalipas na hindi na malinaw ang ginagawa. Tinanong ko, hindi malinaw paano? Nag-alinlangan siya. Narinig ko lang na may kaugnayan sa informal na mga pautang at muling pagpapautang. Naiintindihan ko hindi na kailangan niyang linawin pa. Kaya ang tito mo ay parehong nagpautang at nagpapahabol ng bayad. Bahagyang tumango si Roberto. Ngumiti ako, isang malamig na ngiti. Kahanga-hanga talaga. Hindi siya makaalam kung saan tumingin. Tinanong ko, ang unit na nakalagay sa pangalan ng mga magulang mo ay ayon sa kahilingan niya? Nanatiling tahimik si Roberto, hindi na kailangan pa ng kumpirmasyon. Ang katahimikang iyon ay sapat na. Tumayo ako at pumunta sa bintana. Tumingin sa labas. Dumadaan pa rin ang mga sasakyan. Normal pa rin ang lahat. Walang nakakaalam ng ganitong kwento. Kailan mo nalaman ang lahat ng ito? Tinanong ko. Sinabi niya, bago pa pumirma ng kontrata. Lumingon ako at tumingin ng direkta sa kanya. Kaya ginawa mo pa rin ang lahat. Walang sagot siya. Malinaw na tiningnan ko siya. Mayroon kang paraan, Roberto. Itinangga niya ang mukha. Anong paraan?
Ang sabihin sa akin ang totoo, nanatiling tahimik siya. Nagpatuloy ako, ngunit pinili mo ang mas madaling paraan para sa iyo at mas mahirap para sa akin. Walang pagtatalo siya, yumuko lamang ng walang salita. Bumalik ako sa mesa, kinuha ang isang tumpok ng papel at inilagay sa harap niya. Ito ang schedule ng disbursement. Tumingin siya pababa. 3 araw pagkatapos ng pagkumpleto ng lahat ng papeles, unang tranche ang ilalipat. Tumango siya. Nagpatuloy ako. Ngunit may isang bagay. Itinangga niya ang mukha. Ano iyon? Tumingin ako nang direkta sa kanyang mga mata. Gusto kong makilala ang tiyuhin mo. Napatigil siya. Hindi na kailangan. Pinahinto ko siya. Kailangan, mahinahon, ngunit walang pag-aatubiling ang tono ko. Umiling siya. Natatakot ako. Sa ano? Walang sagot siya. Tinanong ko. Natatakot ka bang malaman ko nang higit pa? O natatakot ka bang masira ang plano ng lahat? Matagal siyang nanatiling tahimik. Pagkatapos ay mababa niyang sinabi, ayusin ko ang pagkikita. Tumango ako, mas maaga mas mabuti. Tumayo siya at lumakad patungo sa pintuan. Ngunit bago umalis, tumigil siya, lumingon at tumingin sa akin. Ana, hindi ako sumagot. Nagpatuloy siya, nagsisi ka ba rin minsan? Matagal ko siyang pinagmasdan bago sumagot ng isang pangungusap. Oo, natigil siya. Nagsisi ako dahil nagtiwala sa maling tao. Walang sinabi pa siya, tumango lamang at lumabas. Nagsara ang pinto. Nakatayo ako roon ng mag-isa, ngunit sa pagkakataong ito, wala na ang walang laman na pakiramdam. Handa na ako. Handa para sa susunod na hakbang. Dahil ngayon ay hindi na lang ako naglulutas ng isang problema, hinaharap ko ang taong nasa likod nito. Ang pakikipagkita ay inayos para sa gabi ng kinabukasan, hindi sa bahay, hindi sa coffee shop. Isang lugar na nang sabihin ni Roberto, naiintindihan ko agad na ang taong iyon ay hindi gustong lumabas sa harap ng maraming tao. Isang maliit na restaurant na malalim sa isang daungan ng kalye na bihirang daanan. Madilaw ang ilaw, hindi maingay, ngunit hindi rin ito para sa mga karaniwang pagtitipon. Tulad ng isang lugar na pipiliin ng tao kapag gusto niyang makipag-usap nang hindi mapansin ng iba. 10 minuto akong naunahan, pinili ko ang isang mesa sa sulok, ang likod ko ay nasa dingding. Nakikita ko ang lahat ng papasok at lalabas. Hindi dahil sa takot, kundi dahil hindi ko na gustong mailagay pa sa passive na kalagayan. At nang dumating na sa puntong ito, hindi ko papayagan ang sarili kong maging huli ng isang hakbang pa. Dumating si Roberto, pagkatapos ko, kasama ang isang middle-aged na lalaki, hindi matangkad ngunit napakatalas ng mga mata, ang ganitong uri ng tingin ng isang taong nakakakita ng iba para sukatin, para kalkulahin, hindi para makipag-ugnayan. Sa isang tingin lamang, naiintindihan ko na ito ang taong gusto kong makita. Ana, ito si Tito Domingo ng asawa ko. Medyo mabigat ang boses ni Roberto. Ang lalaki ay tumingin sa akin ng walang ngiti, bahagyang tumango lamang. Tito Domingo ako. Tumango rin ako. Ana, hindi kami nagkamay, hindi nagpalitan ng magagandang salita, 3 tao lamang ang umupo at isang napakalinaang kapaligiran. Walang nagsalitang muna. Pagkatapos ay nagsalita si Tito Domingo. Sinabi sa akin ni Roberto na gusto mong makita ako. Tumingin ako ng direkta sa kanya. Tama. Iniklid niya ang ulo. Anong bagay? Hindi ako agad sumagot, kinuha ko mula sa bag ang isang kopya ng kontrata at inilagay sa mesa, itinulak patungo sa kanya. Tingnan mo. Tumingin siya pababa, hindi agad kinuha. Bahagyang tinapunang ang ilang linya bago tumingin pataas. Anong kaugnayan nito sa akin? Bahagyang ngumiti ako. Hindi mo kailangang magkunwari. Agad na nagbago ang kapaligiran. Si Roberto sa tabi namin ay halatang tensyonado, ang mga kamay niya sa ilalim ng mesa ay mahigpit na nakapiga. Tumingin sa akin si Tito Domingo, nang mas matagal ang mga mata ay hindi na malamig tulad ng simula, may bahagyang interes na ngayon. Patuloy ka. Sandal ako sa upuan, pantay pa rin ang boses. Ang utang ng pamilya ng asawa ko, isang bahagi ay sa iyo. Walang reaksyon siya. Nagpatuloy ako. Ang kondisyon na ang unit ay nasa pangalan ng mga magulang ni Roberto, ito ay hiling mo. Medyo bahagyang natawa si Roberto nang hindi mo inaasahan.
Ana, itinaas ko ang kamay. Hayaan mong magsalita ako. Pagkatapos ay tumingin muli kay Tito Domingo. Gusto mong gamitin ang unit bilang ari-ariang pangako, pagkatapos ay magpatuloy sa pagpapautang. Tama ba? Isang katahimikan. Pagkatapos ay ngumiti si Tito Domingo ng bahagya. Sa unang pagkakataon, matino ka. Ang pangungusap na iyon ay isang kumpirmasyon na rin. Natigil si Roberto, pati ang katawan niya ay naging matigas. Hindi ako nagulat, tinanong ko lang. At pagkatapos nito, hindi agad sumagot si Tito Domingo, nagbuhos ng tsaa at inilagay sa harap ko. Sa tingin mo? Tumingin ako sa tsaa, hindi uminom. Sinabi ko lang, kapag hindi na nila nabayaran, kukuhanin mo ang unit. Bahagyang ngumiti si Tito Domingo. Hindi ko tinatanggi. Sa negosyo, may panganib. Tiningnan ko siya. Panganib nila o panganib mo? Humimas siya ng balikat. Kapareho, hindi na nakayanan ni Roberto. Tito, hindi sinabi sa akin nang lumingon si Tito Domingo sa kanya. Wala akong sinabi na mali. Tumayo si Roberto. Itinutulak mo ang pamilya ko sa patay na daan. Tiningnan siya ng napakatahimik ni Tito Domingo. Patay man o hindi, nasa inyo ang pagpili. Napatahimik si Roberto. Naupo akong nakikinig sa dalawa bago magsalita ng isang pangungusap. Sapat na. Parehong lumingon sa akin. Tumingin ako ng direkta kay Tito Domingo. Ano ang gusto mo? Hindi siya agad sumagot, nagtanong pabalik. Sa tingin mo, ano ang gusto ko? Sumagot ako. Pera at ari-arian. Tumango siya. Tama. At ako? Sinabi ko. Ano ang plano mo sa akin? Iyon ang tanong na nagpahinto sa kanya ng isang segundo. Pagkatapos ngumiti siya. Wala kang kaugnayan doon. Umiling ako. Hindi. Isinama mo na ako mula sa simula. Walang tinanggihan si Tito Domingo, tumingin lamang sa akin. Nagpatuloy ako. Kung hindi ko nalaman, ilalipat ko ang pera. Ang unit ay sa pangalan ng mga magulang ni Roberto. Pagkatapos ay magpapautang ka pa. At kapag hindi na nila makayanan, kukuha ka ng lahat. Sinimsim niya ang tsaa nang hindi nagsasalita. Ngunit ang katahimikang iyon ay sagot na rin. Tumango ako. Naiintindihan ko na. Tumayo ako. Nagulat si Roberto. Ana, tiningnan ko siya, isang salita lamang, ngunit sapat para natahimik siya. Lumingon ako muli kay Tito Domingo. Isang bagay ang hindi mo nakita. Kumurot siya ng noo. Ano iyon? Tumingin ako ng diretsyo. Inisip mong susunod ako sa plano mo. Bahagyang ngumiti siya. Kung hindi ka susunod, ano ang gagawin mo? Agad ko siyang sinagot. Masisira ang plano mo. Tumingin siya sa akin, ang mga mata niya ngayon ay hindi na lang nagsusuri, nagtatimbang na. Ano ang gagawin mo? Mabagal kong sinabi, didisburso ko ang pera ayon sa kontrata. Tumango siya. Ngunit ang lahat ng ibang pautang, wala akong kaugnayan doon. Kumurot siya ng noo. Sa tingin mo ba iyon ay sapat? Tiningnan ko siya. Hindi sapat, ngunit tama. Matagal siyang tumingin sa akin. Mangangarap ka pa. Hindi ko sinalungat iyon, sinabi ko lamang, ngunit hindi ako tanga. Maikling katahimikan. Pagkatapos ay inilagay ni Tito Domingo ang tasa. Protektahan mo ang sarili mo. Tumango ako. Tama. Matagal niya akong pinagmasdan bago nagsalita. Mabuti. Nagulat si Roberto. Tito, itinaas ni Tito Domingo ang kamay. Hindi ko hahawakan ang bahagi mo. Hindi ako nagpalambot. Tinanong ko lang, sigurado ba? Ngumiti siya. May prinsipyo sa negosyo ang tito mo. Tiningnan ko siya. Umaasa ako sa ganoon. Lumiko ako, hindi nagpaalam. Walang karagdagang salita. Ana, tumingin si Roberto sa akin. Umalis na ako ng direkta. Isang salita lang ang sinabi ko. Alagaan mo ang sarili mo. Natigil siya, hindi na sumunod. Lumabas ako. Malamig ang hanging gabi, ngunit sa loob ko ay lubos na malinaw. Ang laro na ito ay hindi pa tapos, ngunit hindi na ako nasa loob nito. Hindi lang pa rin malinaw ang katapusan, ngunit hindi ko na kinulong ang sarili ko. Lumakad ako, hindi lumingon. Dahan-dahang nagsara ang pinto sa likod ko, napakabanayad. Ngunit para sa akin ay parang isang malaking bagay ang nagsara. Hindi isang relasyon, isang ikutan. At kung isang sandali pa akong nawalan ng pansin, marahil ay nasiphayo na ako doon ng walang paraan pabalik. At nang humihip ang hanging gabi sa aking mukha,
Napagtanto ko na naghihinga pala ako ng pinipilit sa buong gabi. Kinabukasan, pagpasok ko sa opisina, hindi pa ako nakakaupo nang tumawag na si Joy. Mas apurado ang boses niya kaysa dati. Nasaan ka? Sa opisina. Bumaba ka, narito na ako sa baba. Hindi ko na nagpatanong pa, kinuha ang bag at bumaba. Nakatayo si Joy sa lobby, ang mukha niya ay hindi katulad ng dati. Wala na ang karaniwang kalmadong hitsura niya bilang abogada. May kakaibang tanda doon. Anong nangyari? Hindi siya agad sumagot, ibinigay sa akin ang isang papel. Basahin mo. Kinuha ko iyon. Sa ilang linya pa lamang, bumagal na ang aking tibok ng puso. Isang abiso na may kaugnayan sa isang utang, ngunit hindi sa akin, kay Ginoong Eduardo, at ang bagay na nagpahinto sa akin ay ang huling linya, pagpoproseso ng collateral kung hindi mabayaran sa takdang petsa. Itinangga ko ang ulo. Ano ito? Mabilis na nagsalita si Joy. Inisip mo bang natapos na ang lahat pagkatapos ng pagkikita kagabi, tama ba? Hindi ko sumagot. Nagpatuloy siya, hindi. Ang tiyuhin ay nagsimula na ng proseso. Nanatili akong nakatayo. Isang pamilyar na pakiramdam ang bumalik, hindi kaguluhan, kundi kalamig. Ibig sabihin, nilaktawan niya ang proseso. Umiling si Joy. Hindi collateral, isang written commitment. Hindi opisyal, ngunit sapat para lumikha ng presyur. Isinara ko ang mga mata ng isang segundo. Lahat ay nagiging malinaw. 3 araw. Bahagyang natawa ako. 3 araw na naman. Tumingin siya sa akin. Ano ang gagawin mo? Hindi ako agad sumagot. Nakatayo roon akong nag-iisip, hindi kung tumulong ba o hindi kundi hanggang saan ang tulong. Tumunog ang telepono ko, pangalan ni Roberto. Tiningnan ko ito ng ilang segundo bago sagutin. Nalaman mo na? Ang boses niya ay hindi na mapagod, takot na ngayon. Mahinahon akong sumagot. Nalaman na. Isang segundo ang katahimikan, pagkatapos ay mabilis siyang nagsalita. Ang tito ko gumagawa na ng proseso. Kung 3 araw na walang pekera, pupunta na sila sa bahay. Hindi ako nagpakita ng reaksyon. Nagpatuloy siya. Hindi ko alam ang tungkol dito. Akala ko, tapos na ang lahat. Roberto, sinabi ko. Agad siya sumagot. Mayroon ka pa bang itinatago sa akin? Sa kabilang dulo ng linya, isang matagal na katahimikan. Napakahaba nito, kaya hindi na kailangan pa ng sagot. Nagpatuloy ako. Ito ang huli na. Pantay ang boses ko, sabihin mo na lahat. Malakas siyang huminga, bago magsalita. Mayroon, hindi ako nagulat, tinanong ko lang. Ano pa? Sinabi niya, ang unit ay hindi lang isang beses pinagnasaan. Natigil ako. Ibig mong sabihin? Bago pa man nagabot ng formal na kontrata, pumirma na ang tatay niya ng isang deed of promise to sell. Dahan-dahan ang paligid ko. Para kanino? Para sa tiyuhin ko. Isinara ko ang mga mata ng 2 segundo bago bumukas. Ganap na malinaw ang lahat. Hindi lang utang, hindi lang collateral, isang kumpletong plano. Gamitin ako para bayaran ang utang, gamitin ang unit para ilipat ang ari-arian. At kapag natapos na ang lahat, wala na akong anumang kaugnayan. Bahagyang ngumiti ako. Kahanga-hanga, mababa ang boses ni Roberto sa kabilang dulo. Hindi ko alam. Pinigilan ko siya. Alam mo, nanatiling tahimik siya. Pinili mo lamang na huwag sabihin. Walang pagtutol siya. Tumingin ako sa labas, ang liwanag ng umaga ay tulad ng dati, ngunit sa loob ko ay wala nang anumang kumayanig. Aayusin ko. Nagmamadali siyang nagtanong, ano ang gagawin mo? Hindi ko sumagot, isang pangungusap lamang ang sinabi ko. Ito ang huling beses na tutulungan kita. Pagkatapos ay ibinaba ko ang tawag. Tumingin sa akin si Joy. Nagdesisyon ka na? Tumango ako. Pagkatapos ay nagtanong siya, ano ang gagawin mo? Tumingin akong tuwid pasulong, pabilisin ang lahat. Ibig mong sabihin magdisburso ng maaga. Tumango ako. At ilak ang lahat ng ibang posibilidad. Matagal siyang tumingin sa akin bago tumango. Naiintindihan ko. Lumiko ako at lumakad patungo sa elevator. Matatag ang bawat hakbang dahil alam ko na sa pagkakataong ito, hindi na ito depensiba, ito ay katapusan. Hindi na ako mag-atubiling kahit 1 segundo pa. Nang araw ding iyon, kasama si Joy,
Nagpunta kami ng direkta sa notary office. Hindi para pumirma ng bago, para mapabilis ang buong proseso hanggat posible. Bawat hakbang, bawat kumpirmasyon, bawat selyo lahat ay itinataas sa pinakamataas na prioridad dahil alam ko na sa ganitong mga laro, ang mahuli ng isang hakbang ay ang mahigop pababa. Nagtrabaho si Joy nang hindi ko kailanman nakitang ganoon, hindi dahil nagmamadali, kundi dahil naiintindihan niya ang bawat hakbang, bawat panganib, bawat kabusugan na maaaring samantalahin. Lahat ay sinuri ng muli, walang lugar na maaaring i-manipulate tulad ng nakaraan. At bago pa matapos ang araw, nang makumpirma na ang lahat ng papeles, alam ko na natapos na ang pinakamahalaga. Nang sumunod na umaga, naibigay na ang unang tranche ng pera, sapat ang halaga para harapin ang pinakaapurahan nilang utang. Hindi ko ito ipinadala sa pamamagitan ni Roberto, hindi sa pamamagitan ni Ginang Corazon. Walang dumaan sa kahit sinong miyembro ng pamilya. Lahat ay direkta ayon sa kontrata, may resibo, may kumpirmasyon, may tagapamahalang sumasaksi. Wala nang lugar para sa emosyon, wala nang lugar para sa tiwala. Proseso lamang. Nang matanggap ang kumpirmasyon ng matagumpay na paglipat, hindi ako naramdamang magaan, hindi rin nag-aalala. Iyon lang ang tamang gawin, wala nang higit, wala nang kaunti. Sa hapon ng araw na iyon, tumawag si Roberto. Mahinahon na ang boses, wala na ang dating pagkagulo. Ana, natapos na. Oo, tugon ko. Isang segundo ang katahimikan. Pagkatapos ay nagsalita siya. Nagawa ng tatay ko na bayaran ang apuradong bahagi ng utang. Hindi ko nagpatuloy ang pagtatanong. Nagpatuloy siya. Ang tiyuhin ko rin ay tumigil na. Bahagyang nag-alinlangan ang aking ngiti dahil alam ko kung bakit. Kapag ang opisyal na pera ay dumating na sa pamamagitan ng kontroladong kontrata, anumang impormal na kasunduan ay nawalan ng halaga. Ang tao na tulad ni Tito Domingo ay hindi pipili ng pakikipaglaban sa isang malinaw na sistema kapag ang interes ay hindi na sapat kalakin. Isang laro na tapos, sabi ni Roberto, nang mahinahon. Ana, tinawag niya ang aking pangalan. Naririnig kita. Nag-alinlangan siya. Hindi na ako marunong nang sasabihin. Hindi ko agad sumagot. Pagkatapos ng matagal nagsalita ako, wala nang kailangan pang sabihin. Nanatiling tahimik siya. Pagkatapos ay mababa niyang tanong, tunay na ba tayong tapos na? Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang lungsod tulad ng dati. Walang nagbago. Ako lamang ang nagbago. Oo, tugon ko. Tunay na tapos. Walang pahayag pa siya, isang magaan na oo at naibaba na ang tawag. Walang pakiusap, walang pagpapaliwanag, walang pangako. Marahil ay naiintindihan na rin niya. Sa sandaling makarating sa puntong ito, wala nang paraan pabalik. Sa mga susunod na araw, dahan-dahan ay nagbalik sa normal ang lahat. Bumalik ako sa trabaho, isa-isang naproseso ang mga kontrata, ang mga pulong, ang mga natabing disenyo. Tulad ng isinasauli ko ang sarili sa tamang landas, ang landas na bago pa man ay akin, ngunit isang bahagi nito ay nawala dahil naisip ko na ang kasal ay magiging pundasyon. Ngunit ang pundasyon na iyon ay ang humangkay sa akin. Hindi ko na muling nakita si Roberto, hindi rin si Ginang Corazon, hindi rin si Ginoong Eduardo. Isang beses lamang akong nakatanggap ng mensahe mula kay Joy, ang kapatid ni Roberto. Ate Ana, matagumpay na ang bone marrow transplant ko. Salamat. Binasa ko ang mensaheng iyon. Nanatili akong nakaupo ng matagal pagkatapos ay sumagot. Magpalakas ka. Hindi mahaba. Hindi maraming salita, ngunit sapat-sapat para isara ang isang bahagi na minsan ay pinag-alinlanganan ko. Isang buwan pagkatapos, natanggap ko ang mga papeles para sa kumpletong annulment, ang dalawang salitang, single. Sa papel hindi pakiramdam ng pagkawala. Ibabalik. Ibinalik sa akin ang aking sarili. Nang gabing iyon, nag-iisa akong naupo sa bagong unit ko. Hindi ang unit na nagkakahalaga ng 5 milyon noong araw na iyon, isang mas maliit, mas simpleng lugar, ngunit sa pangalan ko, walang iba, walang kasangkot, walang anumang pagkakautang. Naghanda ako ng tsaa, naupo sa tabi ng bintana at tumingin sa ibaba,
madilaw ang mga ilaw na nakakalat, dumadaan ang mga tao, hindi tumitigil ang mga sasakyan, patuloy ang buhay. Naalala ko ang unang araw nang nakatayo ako sa transaction center, nang marinig ko ang pangalang hindi ko nang sinabi ni Roberto, mag-swipe ka muna ng card. Nang tinanong ko, sa tingin mo ba, tanga ako? Lahat ng iyon, tulad ng isang lumang pelikula. Ngunit ngayon ay hindi na ako nakakaramdam ng sakit. Malinaw na lang. Malinaw na may mga taong pumapasok sa iyong buhay, hindi para samahan ka, kundi para turuan ka ng isang leksyon. Malinaw na ang kabutihan, kung walang prinsipyo, ay nagiging kahinaan mo. Malinaw na ang pagmamahal, kung maling inilagay, ay nagiging pabigat, at malinaw na walang karapatang magpasya sa iyong halaga, kundi ikaw lamang. Sinimsim ko ang mainit na tsaa, hindi masyadong mainit, ngunit hindi rin malamig. Tulad ng pakiramdam ngayon, hindi na naglalagablab, ngunit hindi rin malamig. Sapat na. Nagliwanag ang telepono, isang bagong mensahe. Hindi mula kay Roberto, hindi mula sa kanyang pamilya, mula sa isang kliyente, isang bagong proyekto. Bahagyang ngumiti ako, inilagay ang telepono at tumingin sa labas. Sa loob ko ngayon wala nang tanong, wala nang pag-aalangan, wala nang pagsisi. Isang napakalinaang pakiramdam. Nakaraan ko ang isang mahirap na landas, ngunit hindi ako nawalan ng kahit anumang bagay. Sa kabaligtaran, napanatili ko ang pinakamahalagang bagay, ang aking sarili. Sa pagbabalik tingin sa buong kwentong ito, may isang bagay na nararapat nating tigilan sandali at pag-isipan. Hindi lamang ito usapin ng tama at mali, hindi rin simpleng usapin kung sino ang mas kaawa-awa, kundi ang paraan ng pinili ng bawat tao nang harapin ang kahirapan. Si Ana ay hindi isang perpektong tao. Nagtiwala rin siya, na mahina rin siya. Inilagay niya ang tiwala at kasal sa isang taong tinawag niyang asawa. At iyon ay napaka-natural dahil kapag pumapasok ka sa isang tahanan, umaasa kang pagtataghan mo at hindi mag-iingatan sa isa't isa. Ngunit ang ginawa ni Ana na naiiba, hindi ito ang wala siyang ginawang pagkakamali, kundi nang napagtanto niyang nagmali ang tiwala niya, may sapat siyang katinuan para tumigil. Marami sa atin, kung nalagay sa ganitong sitwasyon, ang malamang ay pipili ng pagpapabaya dahil may pagmamahal, may dignidad ng pag-aasawa, may tinatawag na pamilya, ngunit ang mga ito mismo ang minsang nagiging dahilan para tanggapin ang pagiging ginagamit at itinatagubili sa sarili na para sa isa't isa naman. Ngunit isang beses na iyon, kung walang hangganan magbubunga ng marami pang beses na kasunod. Tungkol naman kay Roberto, hindi ko siya iniisip na ganap na masamang tao. May sarili rin siyang kahirapan sa pagitan ng pamilya at ng asawa, sa presyur ng pera, ng sakit, ng responsibilidad. Pumili siya ng paraan na sa kanya ay pinakamabilis, ngunit ang pinakamaling desisyon, itago. At nang mapili niya ang pagtago, kahit may mabuting dahilan, ang resulta ay naging pagkawala ng tiwala. Ang isang lalaki ay maaaring maging mahirap, maaaring mabigo, maaaring mahina sa isang yugto ng buhay. Ngunit kapag nawala ang katapatan sa taong katabi niya, napakahirap na panatilihin ang isang relasyon. Dahil ang pagmamahal ay hindi lamang nangangailangan ng pagmamahal, kailangan din ng paggalang. Si Ginoong Eduardo at Ginang Corazon, tapat sabihin ko na hindi ko sila sinasisi para gusto nilang iligtas ang kanilang pamilya. Bilang magulang, ganoon talaga. Sa gilid ng pader, gagawin ng tao ang lahat. Ngunit ang pagkakamali nila ay pinili nilang kumuha mula sa iba nang walang pahintulot. At ang iba na iyon ay ang manugang nila mismo, ang taong dapat sana ay iginalang at protektahan. Si Tito Domingo naman, siya ay isang uri ng tao na hindi bihira sa labas ng mundo. Napakamalinaw ang isipan, napakapraktikal, ngunit malamig. Hindi sila kumikilos ng hayagang lumalabag sa batas, ngunit palagi silang nakatayo sa hangganan, pinagsamantalahan ang mga kabusugan, ang sitwasyon ng iba para mapabuti ang sarili. Para sa ganitong uri ng tao, ang pinakamabuting paraan ay hindi pakikipaglaban sa emosyon, kundi maging malinaw, maging matatag gaya ng ginawa ni Ana. Sa pamamagitan ng kwentong ito, kung may iisang bagay na dapat nating dalhin, hindi ito.
huwag maniwala sa sinuman, kundi maniwala sa tamang paraan. Maniwala ngunit may hangganan, may prinsipyo. Dahil ang kabutihan ay hindi mali ngunit kung inilagay sa maling lugar, nagiging bitag ito para sa iyong sarili. At isa pang bagay na napakahalaga kapag harapin ang pagpili sa pagitan ng damdamin at prinsipyo, alalahanin, kung isinuko mo ang prinsipyo, hindi mananatili ang damdamin ng matagal. Dahil ang isang relasyon para tumagal ay hindi lang kailangan ng pagmamahal, kailangan din ng paggalang. Kung ikaw ay nasa katulad na sitwasyon ni Ana o may bahagi man lamang na magkapareho, tanungin mo ang sarili ng isang tanong, tumutulong ako o ginagamit ako? At kapag may sagot ka na, huwag matakot na magdesisyon. Dahil minsan, ang pag-alis ay hindi katalo. Ito ang paraan para mapanatili ang sarili. At kung ikaw ay tulad ni Roberto, nakatayo sa pagitan ng pamilya at ng asawa mo, alalahanin, ang pinakamahirap na bagay ay hindi ang pumili ng panig, kundi ang magkaroon ng sapat na tapang para magsabi ng totoo. Dahil kapag nagsabi ka ng totoo, ang taong katabi mo ay magkakaroon ng pagkakataon na sama-sama kayong humarap dito. Ngunit kung itatago mo, itinaboy mo na sila ng ikaw mismo. Nagsara ang kwentong ito, ngunit ang aral ay hindi nagtatapos. Dito ang bawat nakikinig ay magkakaroon ng sariling paraan ng pag-unawa. Ngunit kung may isang bagay na sana ay daladala mo mula rito, ito, palagi kang magpanatili ng hangganan, ng prinsipyo, at ng sapat na katinuan para hindi mawala ang sarili mo kahit anong sitwasyon ang harapin mo.